alam mo, sabi ng aking puting as, alam mo Marlica, yung pamilya ni Bangag, lahat yan mga addictos benedictus. Yan, okay? Si Sandro Marcos, yan, open na sumisingot ng bonggang-bongga. At, okay, tanungin kita, ito, tanong tayo. Ito kung matitino lang sulat ko to. Ito kung may matino lang gobyerno. Sandro Marcos, okay, ayon sa aking puting ahas, binabahay o binilahan mo ng bahay ang isang girlaloo dyan sa Green Meadows. Dyan, mga kababayan, kung ito ay gagawin lang ng mga ahensya ng gobyerno, panagutin ang mga hinayupak na to. Sandro Marcos, ang babaeng jowa mo ito. Okay? I think letter A, yung nag-start ng pangalan niya. Bakit binilan mo ng bahay? Recently, mga kababayan, pag-upo ng Bangag na tatay niya, merong property dyan sa Green Meadows na tinira ni Marcos ni Sandro. Ayon sa aking source, binilhan ng bahay ang babae pero nasa pangalan pa niya so far. Ay, binilan o pinatira. Ay, mga utak yung mga yan eh. Papatirahan yung mga babae tapos pag nagka-leche-leche, babawiin. Ito po gusto ko isa larawan. Etong ginagawa ng mga Bangag na ito. Dinidiin ang isang kritiko katulad ni Harry, katulad ko. Pero ang totoo, sila ang naglulustay ng pera ng bayan. Okay na ba? Ano ba problema na naman? Boses ko na naman dyan? Audio is clear. Okay. At dyan sa mga club, dyan sa Makati, open book ang pagsinghot ninyong mga inayupak kayo. Buong pamilya dapat magpa-drug test, mga kababayan. Dahil ayon sa ating source, itong si Lisa Tanas. Kaya dapat tanungin natin to si Cathy Binag eh. Nagpo-post yan eh. Cathy Binag, palangga. Baka naman pwede tayong mag-BFF. Si Cathy Binag, ilabas mo na yung Voltes 5 kung ano man yan. Okay, pero napag-alaman ko, mga kababayan, itong si Lisa Tanas, mismo ang nag-aalok ayon sa aking source at malupit ang ebidensya dyan. Ito may pagkakataon, ikaw Lisa, na may mga bisita, wala kang pakialam, di ba? Pag pumapasok sa bahay, inaalok mo ibig ng mga kabataan ng pulburon. Ganito daw, you want? Hi dear, you want some? Ito ang senaryo, may pagkakataon mga kababayan, na may mga bisita si Bangag at saka si Bartek Lisa, bisita sila, at inalok itong taong ito, okay? Inalok na siya ni Lisa sa loob ng bahay nila sa Forbes Park. Bisita itong babaeng ito. Okay? Sabi niya, hi dear, you want some? Tapos sabi nitong, itong girl lalo na to, no, I don't do that. Sabi niya, I don't do pulburon. Tapos sabi daw ni Lisa, bakit ka nandito? See? Kaya alam ng mga alta dyan sa Forbes Park na ang pamilya ni Bangag, ang asawa niya at mga anak niya ay user ng pulburon. Kaya hindi lang dapat si Bangag ang magpa-pulburon test, buong pamilya. Ibig sabihin mga palangga, pinamumunuan kayo ng isang may mga saltik. Diba? Ang mga Bangag. Kaya sabi ko sa inyo, baka lumabas pa ang mga hindi dapat lumabas. Pero I challenge you people na mga nasa paligid na ito. I challenge you PSG. Kayo ang camera ng mga Bangag na ito. Kayo ang nakakakita kung paano, yung nag-ano sa atin, nagbigay sa atin ng, I think that was last month, ng information last month or 2 months, na yung mga PSG na nagrereklamo na dahil sila ay inabuso ang kanilang mga panahon. Over fatigue sila dahil sesyon hanggang madaling araw. Ngayon, paulit-ulit ko, kung ang buong pamilya, ang first Bangag family, kung ang first Bangag family ay nagpupulboronic lahat, kaya wala kayong aasahan. Tignan mo yung decision making nila. Okay?
Sabi ng may palangga na nag-comment na si virus ay national disease, national disaster. Pwede rin. Okay. So, anong aasahan mo dito sa sa pambansang kabit? Sabi ni Miss Godshot siya, pambansang kabit si virus. Talaga ba? Okay. Okay. So ngayon mga kababayan, balik muna tayo kay virus dahil may nag-comment. So etong Congress at Senado na to, lower and upper house, yung cite and contempt na yan ay ginagamit nila para, okay, meron ako babasahin niyo, para pangsindak, panggipit sa mga resource person. Itong Senado at Kongreso, dapat talaga tama si Duterte. Sana jumugsak yung bulalakaw dyan or something. Yung bulalakaw na kung totoo yan. Di ba? Jumugsak yan, di ba? At nang matunaw na. O sabi ni Ino Bores, oh my God, so it means si Don is ngagva? Sabi nung nag-comment. So it means si Don ay ngagva? Oh, speaking of that, okay, ayon sa ating puting ahas, pangalan nito, sap ni Bangag. Dumudugo na yung ilong, di ba? Ganun ko muna yung tamulmul ko. tamulmul na si Inday. Okay, ganito, mga palangga. Lagdameo, tatanungin kita Lagdameo. Bakit dumudugo? Tanungin ko si Cathy Binag. Cathy Binag, madam, baka pwede tayo maging BFF. For sure, ikaw ay nasa circle nila. Kasi may nakarating sa akin na source na talagang tumutulo talaga ang dugo o ilong na hindi namamalayan nitong mga na ito. Okay? Nitong mga nakapaligid kay Kuting. Kaya tatanungin kita, Miss Cathy Binag. Total, napakatapang mo, nababasa ko eh. Baka pwede ka ma-interview, ma'am. At maikwento mo dito sa mga kababayan ko. Total, palaban ka para sa bayan. Ang tanong ko, kasi ayon sa aking source, ikaw daw, Miss Cathy, follow nyo nga si Cathy Binag dyan na nagmamaganda katulad ko. Ikaw daw ay naka-witness na itong si Lisa Tanas, itong si Lagdameo, itong si Bangag, ay grabe ang sesyon, ang pulboronic session. Dahil ito ay alam na alam mo. Baka naman may video ka. Di ba? Ilabas mo si Voltis 5. Ha? Ikaw, ayon sa aking source, nakikita mo kung paano suminghot ng pulburon si Bangag, si Lagdameo at lahat ng kanyang mga nakakasama o mga BFF. I challenge you, Miss Binag, since you are very brave para dyan sa bayan, pinapalo kita palangga. I don't know. Napanood mo ako, kasi nagpa-thank you ka, nag-post ka. Pero, madam, only one life to live, to offer in this world. One life. Total, marami ng mga pinapanganak na Gabriela sila ngayon. Sumabay ka na. Totoo ba, Miss Cathy? Maganda to. Yung babaeng to, magandang alindog. Di ba? I wish ganyan ako kapayat. Di ba? Totoo ba na ayon sa aking source, ikaw ay na-witness mo na si Lisa, ito doon na natin, mismo inoferan ka ng pulburon. Yun ang sa akin. Ikaw daw yung inalok ni Lisa ng pulburon. Tapos, ito ko na. Tangina. Jotang Ginemes. Kahapon may tumawag sa akin. Okay? From Davao. Ito yung mga circle ng mga Florendo. Okay? Ano ang sabi sa akin? Miss Marica, you have to talk that Cathy. Kasi maraming alam yan. At yang si Cathy, inoperan yan mismo ng pulburon ni Lisa Marcos. Naikwento daw dun sa source ko. At dahil hindi nagpupulburon si Cathy, sinabi daw ni Cathy, no, I don't do that. Kaya ang sabi daw ni Lisa, why are you here? So, ibig sabihin, yung we welcome lang doon, sa kanilang circle, yung mga nagpupulburon. So, buong pamilya pala, okay?
Kasi nung una, parang may duda pa ako doon sa isa na anak, parang medyo matino ng konti. Kasi na-meet ko yung 3 anak eh. Yung 2 talagang ngagva eh. 'Di ba? Yung datingan eh. Itong isa, parang ito yung parang nakwento ko na yun sa inyo, medyo matino ng konti kasi parang jolly ang personality. Yung isa na-interview ko, nasa alapaap eh. Akala mo, yung mata namumugto eh, 'di ba? So kaya nga, eto, Miss Cathy. Okay? Totoo ba na ikaw ay inalok ni Lisa Tanas ng pulburon? At totoo ba na ikaw nakikita mo si Lagdameo, nakikita mo si Marcos Jr., nakikita mo ang mga Zubel na mga nakapaligid sa kanila na sila ay nagpupulburon? Totoo ba yan? Talo nyo sa Palangga. Diba? Okay. Kasi binasa ko yung binasa ko itong si Miss Cathy. Siya ay partner, ex-partner nitong Tony Boy Florendo. Okay? Sinira na pala siya nitong mga alta-altang mga bangag. Okay, ganun talaga. Sisirain ka, gaano katino ang isang tao, sisirain at sisirain ka. Diba? Diba? Sisirain at sisirain ka. So expect nyo na itong binabanggit nating pangalan, dahil matapang naman siya dyan, siguro kaya niyang sagutin, i-expect mo na yan, natitirahin na ng mga trolls ni Lisa. Pero napag-alaman ko, okay? Actually, minessage ko siya, hindi ko siya sumasagot eh. Minessage ko, sabi ko, baka naman gusto mong ilabas si Voltis 5. Di ba? Ano ba? Ano ang mga comment nyo? Kaya pala sa Viva Max, si Alexa nyo kasi nasa circle of WPS, white powdery substance. Okay? Ano si Enrile nilaglag na nila? Ano nangyari kay Enrile? Si Enrile ilalaglag na nila. Si Trollbuster, anong yon? Hindi ko alam. Okay? Yung even before Tina, Shui, tama ba yung bigas ko? Thank you Palangga. Sabi ni Kayon, puro pulboronis ang mga accomplishment ng BBM admin. Voltes 5 or Pulbos 5, sabi ni Dance Scorpion. Okay? Si Arcila Sinea, okay? Laban. So, eto na. Marami pang lalabas na mga tao na magpapatunay. Ako nananawagan ako, Miss Cathy, please come to my channel. I would love you to be my guest. Kasi yun ang nasabi sa akin ng mga circle nitong mga Florendo eh. See, kahit na yan sila magkakamag-anak, di ba? Kahit ang mga, di ba tinitira natin talaga yung kabangagan ng mga Marcos, may mga mangilan pa dyan ng mga Marcos din o mga Romualdez na hindi rin sila sang-ayon dito sa ginagawa ng kanilang mga kamag-anak. So ngayong araw na ito, ayon sa aking source, na si Lisa Tanas ay inalok si Cathy ng pulburon. At tumanggi dahil hindi siya pulboronic. Kaya ang sabi ni Lisa, oh, why are you here? So, ibig sabihin, ang welcome lang sa kanilang circle ay mga pulboronic. Tanong natin si Altenco. Altenco, nagpupulboro ka rin? Lahat sila. Kaya tingnan mo, mga ngiwi na. Tapos ngayon, anong gusto nila sa atin? Gugurgurin? Si Harry Roque? Idiin na Pogo operator? O abogado ng Pogo. O, gusto niya nga maging abogado ng Pogo eh. Well, di ba? Bilang isang abogado, kung kukunin ang serbisyo mo, it's up to you kung kriminal man yan o, you know, di pa naman ako, well, pag ginawa ka ng abogado, hindi pa naman napapatunayan kung convicted ba yung iyong kliyente. Pero as a lawyer, kahit sino na nais mo na gusto mong ibigay ang iyong legal service, that's how it works. Hindi porket nag-abogado ka dito sa mga Pogo operators na ito, ikaw ay part na ng kanilang business. Kasi yun yung gustong palabasin. Pero dito sa kaso ni Lisa Tanas, once na nag-alok ka ng pulburon, ibig sabihin, hindi ka part ka ng pulboronic bangag family. Nag-aalok ka eh. Tayo mo, pareho silang mga pag-iisip. Maricel Abrahamson, thank you. Oh, si Senator Amy, alam na yan. Senator Amy, ano na? Magsalita ka. Dahil ikaw mismo, nagsabi sa akin yan,
tinatanong mo sa akin kung si Lisa ba ay inuutusan si Pebble Salakera na bumili ng illegal na polboron. Oh, alam na alam mo yan. Huwag mo nang patagalin. I'm telling you, huwag mo nang patagalin dahil baka, you know what I mean. Okay, pusher din si Lisa Fer. Eh di ba? Sinabi nga sa akin ng mga nakausap ko diyan nung ako'y nasa Pilipinas na may isang pokling diyan na nagsusupply sa kanila ng pangsinghot. Sabi mismo sa akin ng BFF ko. Okay? 'Di ba yung BFF kong yung designer na sinasabi sa akin, "Ate, yung si pangalan nito, start with letter J ang pangalan." Para kababayan ko pa yata yun. "Ate," sabi sa akin, "yang si J, yan ang nagsusupply ng polboron kay Lisa, tsaka kay Bangag." Siya nagsabi sa akin, ano ang kinalaman ko? Ayaw ko pa nga maniwala dahil budol na budol ako So, yung mga circle ni Lisa, may certain J daw na Vaclush. Okay? Sabi ko nga, bakit alive pa yan? Sabi ko, bakit at large siya? Bakit hindi nahuhuli? Hindi, alam na yan, kilala na sa lipunan, na yung certain J na yan, ang nagbibigay ng illegal na pulburon kay Bangag, kay Lisa, sa pamilya niya. Kaya kayong mga Pilipino, nilabas na ni Maharlika ang video, well, you enjoy the pulboronic government. If you like that, then be it. Ano bang kadalaman ko sa buhay na gusto nyo? Kayong mga sundalo, here, kayong mga sundalo na nanonood ngayon, binawasan na naman. Nung una, police, 50 pesos yung rice subsidy nila, binawasan. Recently, okay? Nakita ko sa post ni Joey. Anong ginawa nila dito? Tignan natin. Ang AFP, mga palangga, binawasan na naman nila yung benepisyo, okay, na 50 pesos para daw i-donate. Ilan ang AFP? Ilang numbers of AFP natin, members? 50 pesos para daw i-donate sa Karina, sa mga nabiktima ng Karina. Okay, ito. Mabasa ko lang. Ito. Okay? May memo, yung higher headquarters ng AFP noong July 28, nakakaltasan daw ang kanilang subsistence allowance ng 50 pesos para i-donate sa mga biktima ng Karina. Mandatory daw ito kasi kaya walang choice ang mga sundalo. Tapos etong nakalagay. Okay. Yun, sabi dito ni Joy, kung i-apply ang kaltas sa lahat ng AFP personnel, between 7.5 to 9 million ito. Isang beses na kaltas pa lamang. Imagine mo, let's say 10 million. Reference, command guidance. In the reference of Typhoon Karina entered the Philippine area of responsibility last July 24 with a maximum sustained winds increasing from 155 kilometers per hour to 165 kilometers per hour, which has devastated several provinces and flooded various cities in National Capital Region. Per instruction from higher headquarters, the command would like to ascertain the willingness of our PA personnel to donate 50 pesos to be deducted from subsistence allowance, which will be donated to the victims of the said typhoon. Ano ginagawa ng DSWD? Ano ginagawa yung budget para dyan? Bakit kukunin pa itong mga kaluluoy na mga kayo dyan, na mga bruskong mga AFP members na yan, mga sundalo? 50 pesos lang yun. Kung sa isang tao mo lang, babawasin yun, mga palangga, wala yun, barya lang yun. Pero, bulk, mass pangkaramihan, at magtototal sa almost 10 million. Kaya kanino mapupunta? Sabi nga ni Maricel, 150,000 na ba AFP? Kulang lang pala tayo ngayon. Dapat kulang pala, dapat marami tayong mga sundalo. 7.5 million. Kanino mapupunta yan? Nasaan yung mga nasaan ang budget ng AFP? Kung gusto niyo nasaan ang confidential fund? Kasi may mga confidential funds yung mga yan. Bakit ultimong 50 pesos na nakawin nyo dito sa kawawang sundalo na hindi nga nyo mabilhan ng tamang mga gear sa kanilang laban? Only Duterte's time na dinoble ang mga salary niyan. Ngayon kayo, magkano ba sweldo ngayon?
By the way, can you comment? Magkano sweldo ng ating mga palanggang AFP? I don't know wala akong idea. Diba? Ngayon, tatanggalin nila, babawasin nila. Ganito po kawalang hiya. Una, mga kapulisan, ewan ko ba sa mga pulis na ito, ewan ko ba sa mga sundalong ito, nagtsatsaga kayo sa mga boss ng mga pulboronic. Kaya nga sabi ko, choice nyo yan. Okay. Siya Sanpay, thank you palangga. Mga senador Kaltasan. No. Mga senador, nandyan ang kanilang mga PIDA. Okay, 32,000. Sabi ni AR Timothy, 32,000 ang sweldo. Yung parang initial salary, pagpasok mo sa sundalo, first time mo na, let's say, first 6 months ng sundalo, ano ba tawag dyan? Magkano sweldo niyan? Diba? So anyway, dito natin ipinapakita na ganito mang corrupt sa inyo mismo na mga serbisyo, mga tagapagtanggol o tagapagligtas ng bayan. Kayo mga sundalo, imbis na dagdagan kayo, ay babawasan pa kayo. At 25 to unlit pala, no? Wow, low-ranking officials, 26,000 lang. Kawawa pala talaga ang mga sundalo natin. Kung 4 ang pamilya ninyo. O dati magkano yan, before Duterte? Dinoble na yan, di ba? Mahigit 10,000 lang. Dapat nga alam nyo, dapat ang sundalo at mga polis talaga, kung ako ang presidente nyo, laki kagad ng sweldo nyo. Yan talagang uunahin ng bonggang-bongga. Katulad ni Pangulo doon, big time kayo lahat. At meron kayong mga scholarship, lahat ng mga anak nyo, paaral ko. Diba? Kaya naman yan eh. Kaya lahat yan. At kayo, pwede kayong kasi parang sa US, diba? Merong mga program na pwede kang mag-continuing education. Dapat may mga ganyang proyekto sa ating mga tagapagligtas o tagaligtas. Paano natin mabibigyan ng proyekto? Kayo, mga brusko, ninanakaw nito mga higher-ups nyo. Ito nga, 50 pesos, pinapatos eh. Reservist, magkano? May reservist, 1.4 million. Dapat damihan nyo pa. Dati daw 15K. O tama. Almost double. Dinoble ni Pangulong Duterte. Diba? Pag ako, i-triple ko yan. Sabi ni Kayon Marlica per person. Yes, dapat lahat ng mga boots, lahat pang gear, provided yan ng government. Paano nga kayo po providean yan ngayon ng bangag na yan? Yung 50 pesos nga gusto pang dorobohin sa inyo, nanakawin pa. How much more yung pambili nyo ng boots? Yung talagang bonggang-bonggang mga combat shoes ninyo. Yung inyong mga goggles, di ba? Doon sa mga, pag may mga, may mga nagbang-bang-bang, di ba? Yung mga shield ninyo. Wala kayo. Kaya tignan ninyo, ang mga sundalo natin, mga nagbulag, di ba? Dahil walang complete gear. You know that already. And this bangag administration na buong pamilya, ayon sa aking source, ay mga pulboronic, lalo kayong pahihirapan, mga kababayan. Okay? Sabi ng isang ungas, i-disbar daw si Roque. What grounds? Gusto nyo lang i-disbar? Parang ganito yung mga putang, mga buwaka ng jutang ginimis na yan. Gurgurin si Maharlika. What grounds? Bakit gusto niyo akong gurgurin? Kasi nalalaman ng taong bayan. Ang pagiging bangag ni Lisa, bangag Bartek, bangag ni Junior, ng kanyang mga anak, at ang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Yung nagsasalita na isang Maharlika na tinataya ang buhay, gusto niyong gurgurin. Pero ang pulboronic na pamilya na niluluspay ang pera ninyo, billion ang mga hinahakot palabas ng bansa, gusto niyo silang mabuhay ng mahaba, ay putang ina, baliktad ang mundo niyo. Diba? Si Lisa ang idisbar dahil siya ay nakipagsabwatan sa pangingidnak ng kabataan sa Turkey. At minanupulan niya ang Korte Suprema. Ayan, si Atty. Glanchong nagsalita niyan. At minanupula ang eleksyon, ninanakaw, kasabwat ng smuggling, kidnapping. I can go on and on and on. Pero kung bulag pa rin kayo, magpakabulag kayo forever. Diba? Ganun na yun. Ano to? Miss Marlica, totoo ba? Nga gibarang, binarang ko siya. Si Boying. Binarang ko yan. Sige, binarang ko, inorasyonan ko yan. Tuwing gabi, inorasyonan ko. Lahat yan, inorasyonan ko. Sana umepekto yan. Isisi nyo na sa akin. Lahat yan, pag natsyunggiya mga yan sa akin, yun na isisi. Kasi inorasyonan ko yung mga yan. Alright? Watching from Kuwait, sabi ni Rose Balde. Tapos ngayon, ano gagawin ninyo? Nakita nyo na nga yung video ikalat ko sa inyo mga kaibigan. By the way, sa Friday, alas 5 ng hapon, nandyan si Palangga 167 at saka si Mother Pebbles at si Morales at lahat kayo dyan.
kung makipag-join kayo dyan sa every Friday, EDSA night, di ba, mag-party kayo, pakita nyo masaya kayo. At the same time, you guys are expressing your voice. MOOE dapat kaltasan ng 50%. Sabi ni Jerpy, yung Jotang Ginas na MOOE na yan. Diyan sila kumakamal. Sobrang talamak. Coke, puro addict pala, sabi ni Robert Mendoza. Magising pa pala mga trolls. Ayaw mo na yung mga trolls na yan. Oy, kayo mga trolls, kausapin ko nga kayo. Hindi na kayo nahiya? Ang nilalamon ninyo, bawat butil ng bigas na nilalamon ninyo galing sa pagiging troll nyo. At pagiging, my God, alam mo yung iba dyan, na pasosyal-sosyal, wine, pero galing sa kawat. Oy, maiya kayo, mga Jotang Ginemis nyo. Painom-inom kayo ng pakain-kain kayo, pero galing sa pagdarakaw. Kayo ay mga salot sa lipunan, sangkot kayo sa problema ng bayan. Mga yawa, iatay. Sabi ni Celso, dapat daw mercy gurgur. Sino magme-mercy gurgur sa kanila? Dapat Diyos ang magparusa sa kanila palangga. Grabe, may edad na sila, sa impyerno ang tirahan nila ng mga Marcos, sabi ni Carlota Bascon. Ayun na nga palangga. Sabi ni Remy, mamili daw kay Maharlika or kay Duterte. Kay Duterte na lang muna, hindi naman ako tatakbo kayo naman. Etchos lang yon. Etchos lang mga palangga, natatakbo tayo. Hindi pa naman tayo qualified. Kailangan muna natin na pag-isipan yung mga bagay-bagay na yan. Yung mga sinasagot ng mga politiko. Sige, pag-isipan ko yan, wala pa namang eleksyon. Mga ganun siya rin. Ba, gusto niyo ba ako tumakbo? Sabi ko sa inyo, pag pinatakbo niyo ako, dapat ay, nakabalot ako sa hawla. Okay? Dapat bruskong-brusko yung aking mga bodyguard. Ito si Daryl Yap. Teka lang, mayroong drama to si Daryl Yap. Anong drama nitong itad na to? Mayroon ko nabasa sa kanya. Ito. Meron siya 1 hour ago na pinost. Ito, dating Jodik, dating addict, sabi niya. August 2. Papalabas data niya yung mga addictos benedictos. Sabi niya dito, dating nalulong, ano ba to, Daryl? Kanta ba ito? Sabi ni Daryl, baka magalit na naman tong, baka ikaw nagurgure ni Lisa. Ayan siya, Ayan, mayroon siyang dating Jodik. Sabi niya dito, dating nalulong, ngayon tumutulong. Dating nagsindi, ngayon nagsisilbi. Dating bangag, ngayon may ambag. Pati hindi si Marcos Jr. Daryl. Baka ito yung mga in-interview niya. From writing and directing blockbuster films to regularly producing viral online series and shorts to keep both fans and haters entertained. I am excited to present my latest project, a weekly show that gives a glimpse into the lives of reformed, real drug Jodics who bravely share their stories of hope, survival, and triumph. As someone who always gets the anong ambag na mga palabas mo sa lipunan, this Trailblazer show is my answer. Yung ambag ni Daryl. Daryl, baka gusto mong i-guess si Bangag dyan, unang-una. Pero wala siyang ambag. Para hindi siya qualified. Walang ambag si Marcos Jr. bilang bangag sa lipunan. Ang ambag niya, ang pagtaas ng crime, ang pagprotekta sa mga smuggler, ang pagprotekta o panghidnap ng mga kabataan, ang pagsabuatan sa kanyang asawa, sa lahat. My God, mga kababayan. I don't know kung kailan pa kikilos. Kaya sabi ko na sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Kung gusto nyo ng makulimlim na buhay, edi go. Ito, 10 hours ago, nag-imot-imot na naman si Senator Amy. Ano sabi ni Senator Amy? May post pala siya. VP Sara should have her security detail back ASAP. First, she is the second highest elected official in the country whose safety must never be compromised. Second, she is a Duterte who, like her father, is a staunch defender of law and order, hence stopping the CPP-NPA orders of battle. At sino naman yung Romel? Sabi niya, Marbel, hindi ko nga yan kilala. Alam mo, maganda yung sinasabi mo, Senator Amy. Pero mas matutuwa ang taong bayan sa iyo kung magsalita ka, magpa-press con ka, magpa-interview ka, nasasabihin mo na ang first family ay bangag. Kung sasabihin mo na simula sa panganay, sa bunso, sa tatay, sa nanay, ay mga addictos benedictos. We're not convinced this mga quote mo. Maganda to, sa bagay, nagpapakita ka ng pero madali lang magsulat. Da-da-da-da-da-da. Pero iba yung action. Baratatatatad. Senator Amy, tigil na to. Maganda to sinabi mo, pero gusto namin action. Sabi nga naman palangga ko, Maharlika, labas mo na yung isang hibla. Darating tayo dyan.
Antayin natin itong hitad na ito. Baka may gagawin. Pero ito, sinasabi ko sa'yo, Senator Amy, itong mga ek-ek, teka, basahin natin yung comment. Itong mga ek-ek na to, hindi na to bebenta. Okay? Okay. Kaya mo sabi ni Leia Comedido, we need more balls from you, Senator. Not only this Katarayan. This is a serious issue of our VP. Ano ba sinasabi dito? Ano sabi dito ng mga comment section? Sabi ng iba, I love how Madam Amy make some kamalditahan. No, hindi yan. Ang tunay na maldita, ako. Saan ganyan maldita? Alam mo, sa tunay na laban ng buhay, yung tok-tok-tok na yan, wala yan. Dapat aksyon. Alam mo, nung bagets ako, mga palangga, ayoko ng dak-dak-dak-dak na away. Aksyon agad. Tumugan ka agad. Matira matibay.